is Brother Angelo Vargas, also known as Choknag sa TV5 sa Wauwmali. So, kasama ko po si J. Viñas na dating miyembro ng LGBTQIA+ na tinatawag, pero in God's grace, pakinggan natin yung transition ng kanyang buhay. Galing pa po siya sa Misamis Oriental. Yan, galing pa ng Mindanao. Yan, palakpakan po natin. Yan. So, si J, magandang buhay sa'yo. Yan, tanong ko lang, yung LGBT life mo, ilang taon ka nung nagsimula kang nakaramdam na feeling mo babae ka? Karamdam ako na feeling ko babae ako is noong elementary pa lang. Kasi lalaki ako pero yung mga gusto ko yung maging kaibigan babae. Gusto ko na gawin pang babae, gusto kong laruin is yung pang babae. So ayun, simula pagkabata. Ilang taon ka niyan? So mga 12. 12. So, nung nagsisimula ka na ipagpatuloy yung pagiging babae mo, syempre nagpahaba ka ng buhok, nag-makeup ka, anong comment ng family mo? Wala lang, parang tinatanggap na nila ako. Pati yung papa ko, hindi na ako inaaway na wag kang gumanyan. So, parang kinonsinti ka sa nakasanayan mo. So, pangalawa namang tanong, nung nagpapatuloy ka na sa pangit man yung word na kabaklaan, so dumating din sa punto na nakipagrelasyon ka na sa kapwa lalaki. Naging happy ka naman? Oo, kasi syempre, mahanap ka ng kaligayahan, mahanap ka sa pagmamahal. So doon, hinahanap ko sa wrong places and the wrong people. So I engage in immoral relationship because I thought sila yung magpupuno sa akin, pero may emptiness pa rin sa puso ko. So, dito dako na tayo agad, talon agad tayo. Paano ka naman naka-encounter sa Panginoon? So, Kasi ayun, from 'di ba, from kumikita ng pera, nagbo-boyfriend, syempre masarap mag-boyfriend, 'di ba? Tapos kumikita ng pera, tapos nag-work sa parlor. So paano ka naman naka-encounter sa Panginoon? so ayun, 2021, I was so hopeless na with my lifestyle, inom, boyfriend, alak, droga, sigarilyo, hanggang sa dumating sa punto na nagtatanong ako sa Panginoon na, Lord, ganito na lang ba talaga ako? Paulit-ulit na lang yung takbo ko sa buhay. Parang walang patutunguhan. So, in 2021, may isang regeneration, isa siyang Christian group na napupuri sa Panginoon. So, in-invite ako ng friend ko. Sumama ka naman agad? So, sumama talaga ako. So, ayun, nag-praise and worship. At yung preaching ng isang pastor, sabi niya, lahat ng napapagod na sa buhay, lumapit kayo sa harapan at ipagpapahinga kayo sa Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. So during that time, I was so hopeless. So number 1 talaga ako pumunta sa harapan. At so, nakapagbabae ka pa noon? Oo, nakadress pa ako. So nung pumunta ako sa harapan, niyakap ako ng Panginoon ng buong buo. Yung yakap na yon ay hindi ko pa na-experience. May yumakap sa yung literal na tao o naramdaman mo lang like yung presence ng Panginoon na in-embrace niya ako. So ayun, yung embrace na yun ay hindi ko pa na-experience sa mga naging karelasyon ko. Yung talagang pag sa Panginoon kami, kakaibang yakap na hindi mo may paliwanag. Sobrang gaan. So ayun, then may nakilala po akong isang babae. So siya po yung nag-invite sa akin sa church. And ayun, for almost a year din ako nagsisimba. And sa kabila ng sa regular na pagating ko sa church, gumagawa pa rin ako sa magandang bagay. So, it means na nung nag-church ka, hindi naman agad talaga nagbago. So, talagang yung transition, hindi ganun kadali. Talagang, unti-unti ang pagbabago. Proseso talaga. So, nung nag-church ka, talagang nakakaranas ka pa rin ng experience ka pa rin ng tukso. So, paano mo dumating naman sa punto na nag-church na ako, parang mali na itong ginagawa ko? So, in 2022, for almost a year po ako nagsisimba. And at the same time, gumagawa pa rin sa makamundong bagay. And year 2022, yung Hingoog City, sa lugar namin, ay may ginawang LGBT fellowship camp. So, isa siyang Christian, lahat ng Christian group, sila po yung gumagawa ng fellowship. So, ayun, lahat ng LGBT sa amin, sa Hingoog City, ay na-invite. So, ayun, may praise and worship. No? So, parang first time mo naka-attend ng praise and worship, nagustuhan mo agad siya? Actually, nung sa church, yun sa praise and worship. And then, doon sa LGBT fellowship ka, may praise and worship. So, ako, worship lang talaga ako. Yung iba, nag-observe pa kasi ako nasanay na ako eh.
And then si Pastor Ronnie is one of a former transgender, and now he is a pastor, Yes, amen. and he is sharing his testimony, at sobrang nakaintindi talaga ako nakarelate ako sa kanyang buhay. And habang nasi-share sa kanyang testimony, sabi ko, may pag-asa pa pala, Amen. pwede pa palang magbago. And sabi ko na, yung testimony niya ay nagbibigay buhay sa mga LGBT na meron pa palang pag-asa sa Diyos. So, nag-decision ka na magpagupit? Wala pa yun. Wala pa. Sabi ko, kung siya binago ng Diyos, babaguhin din ako ng Amen. Diyos. And after that, may videos sila na piniplay yung Passion of the Christ. So, habang nanood ako sa ginagawa nila ni Jesus, yung Pinapalo, binalado binalati sa mo. Jesus, nakita ko yung sarili ko, yung guilt, shame, at maruruming ginagawa. Umiyak ako kasi naintindihan ko kung bakit ipinako si Jesus sa cross, no, para tayong lahat na makasalanan ay maliligtas. So instead tayo dapat ipako ng cross, but He took our place dahil mahal tayo ng Panginoon. So after nun, I asked forgiveness to the Lord and I accepted Him as my Lord and Savior. So after 2 days ng fellowship, kasi 2 araw yon, pag-uwi ko sa bahay, no, Nagnilay-nilay ka? Bigla na lang kung walang ganong uminom, no, ang iba na yung pag-iisip Hindi ko. mo na na-appreciate. Oo. Pati sa lalaki, na wala na rin ako ng gana. Pero may karelasyon ka that time? Yes, Canadian po. Paano mo sinabi sa kanya na ayoko na, napapagod na ako? So ayun, shinare ko sa kanya na ito, inago pa ako ng Panginoon, ito talaga yung itong disenyo ng Diyos sa buhay ko. Nagulat siya, hindi niya sabi, nababalo ka ba? Sinend ko yung bago kong aura. Yung And then, gupit ka na na as a boy. tapos sinend niya sa akin yung naka-swimsuit ako. Sabi ko, I miss this. I miss Fiona. Sabi ko, niya. no. I am new So yung creation of LGBT God. mo, ang screen name is Fiona. Opo. Ikaw ay 30 years old na. Tama. Then, so nagpatuloy ka sa church. Mm. So anong reaction ng pamilya mo nung nalaman nila na nagpagupit ka ng buhok, nung nakita ka nila? So ayun, sobrang masaya yung mama ko. Amen. And sinasermonan ko nga, kasi sabi niya sa akin, alam mo na, yung Tagalog sa sala. Makasalanan. Mali yun, yung ginagawa mo. Wala akong paki kasi doon ako lumalakad sa nararamdaman sa gusto. Doon ka ko. masaya. Feeling ko tama na yun. Sabi ko sa kanya, alam mo ma, totoo yung sinasabi mo na mali pala yung ginagawa ko. So ayun, So, ang aral dito, hindi pala lahat ng ginagawa natin nakakapagpasaya sa atin, tama. Minsan, kung saan yung panahon na masaya tayo, doon naman pala nasasaktan si Lord. Amen. Sige po, tuloy. so ayun, August po yung encounter, and Anong taon yan? 2022. 2022. And September 16, so wala na akong ganang uminom, niyaya ako ng kaibigan ko, tumatanggi ako, pero pinilit pa rin niya ako. So ayun, lasing na lasing talaga ako. Pag uwi namin, bigla na akong hiningal, na parang hindi na makahinga. Akala ko that time, mamamatay na ako. Akala ko, yun na yung huling hininga ko. But nasa isip ko na, Lord, tulong. So after no, nakasuka po ako at bumuti yung pakiramdam ko. So pag uwi ko sa bahay, umiga ako sa kwarto ko, at merong boses na nagsasabi sa akin na, I will help you. I will transform you. Talagang pumapasok siya sa isip mo. I know it is God. So nagplano ako na magpagupit. Kinabukasan, nagpagupit po ako sa aking buhok. So pumunta ako sa salon dahil sa salon po ako nagtrabaho. Sabi ko sa amo ko, gupitan mo yung buhok ko. Sabi niya sa akin, nabaliw ka na. Sayang yung ganda mo at saka buhok mo, tapos papagupitan mo. Sabi ko sa kanya, sige na, gupitan mo yung buhok ko kasi yan po ang sabi ng Panginoon. Because I know that the plan of the Lord is better than my plan. So no choice, nagapitan niya ako, tapos pumunta ako sa bilihan ng mga damit, nang naka-duster pa ako. Syempre, for 12 years, nagdadamit pa babae, nakadress, nakapalda, tapos bigla ka na lang mag-change. Maninibago. Mula pagkabata, talagang pambabae na yung sinusuot mo. And then ayun, pumipili ako sa damit na mabagay sa akin. So ayun, pagsuot ko ng damit pang lalaki, grabe. Nakahinga talaga ako ng maluwag. Pero, ikaw masaya ka sa sarili mo, pero sa realidad, nung nakita ka ng mga kadating kasama mong rumarampa, nakaranas ka ng persecution. Yes, persecution is part yun. No, when you walk in righteousness, kasi hindi na kayo magkatugma eh. Iba na yung dinadaanan mo. No, dumadaan ka na sa daan na napiplace sa si Lord. So meaning, yung dating kaibigan mo na magkaisa yung ano nyo, Yung gusto. nyo. Puro makamundo. So hindi na sila makagit sa iyo eh. Kasi lumalakad ka na sa daan na nag-glorify si Lord.
So, part yun yung ano. So, ang persecution, part po ng pagsunod sa Panginoon yun. Pero, si Jay, kung tatanungin ka, 4 years ka nang sumusunod sa Panginoon, dumating pa ba sa punto na may tukso na lumalapit sa'yo? Part yun. Ang tukso is part yun. Pero, So, paano mo napagtatagumpayan? na, Lalo pag may poging lalaki sa harap mo. so, I always value the grace that God given to me kasi hindi lahat nabibigyan ng grace. So, yun yung iniisip ko na yung ano, yung grace na binigay ng Lord sa akin, kailangan ko itong i-value. So, I always ask the Lord na magpa-help sa Lord. Kasi apart from the Lord, we can do nothing. Amen. No? And we should always say no. Kasi binigyan naman tayo ng wisdom ng Lord, kung ano yung tama, kung ano yung mali. So, ayun, yung tukso, hindi masama. Pero yung mag-give ka na sa tukso, Yung Yun susunod na ka yun, sa oo. tukso, kung i-accept mo yung oh, tukso. for example, may So, gwapo. paano mo napagtatagumpayan yung tukso? So, ayun, always, no, i-connect natin yung buhay natin sa Panginoon. No, always meditate the Word of God, always pray. No, kasi kung hindi i-fill in natin yung sa isip natin yung word ng Panginoon at hindi tayo mag-pray, syempre, tukso ang mag-fit sa iyo. World ang mag-fit sa isip mo. Kaya, we should always give our whole life to the Lord and allow Him to work in your life. So, CJ, ngayon ay member ka ng tinatawag na GRP, yung Gender Redeemed Philippines. Paliwanag mo ano yung GRP? So, ang GRP ay Gender Redeemed Philippines. Ito po ang grupo na mga dating confused identity na binabago ng Panginoon. So, ayun, marami na po ang binabago ng Panginoon na dating confused sa identity, and I just want to encourage you that there is hope in the Lord. No, may pag-asa talaga sa Panginoon. At yung GRP po ay pinangungunahan ni Derek Cesar Buendia, Yes. na dating manager ng South Border, na dati ring confused sa kanyang identity, pero when he encountered God, talagang binago rin naman talaga ang buhay. So kung tatanungin, sino na si CJ Viñas ngayon? Kumpara noon na LGBT siya. So, ako ay, ayun, sobrang masaya dahil nakaalay na yung life ko, nakaalay na yung puso ko sa will ng Panginoon, sa plano ng Panginoon. At ngayon, ako po ay naglilingkod sa Panginoon, no, reaching out the LGBT to bring back to the Lord, and kinoconnect po rin ako sa Panginoon sa mga churches to testify of what the Lord over my life. So I just want to praise God for His faithfulness over my life. So may mga naaakay ka na rin na LGBT sa church. Yes, marami na po sila, but they are not really totally transformed, but there is a right time for them. But the important is, they are seeking the Lord, Amen. and they're Kasi praising the Lord. yung iba CJ, aminin natin, natatakot silang pumunta ng church kasi baka lalo silang i-crucify, di ba? Parang katulad sila lalo, husgahan. Pero ikaw, inaakay mo yung mga LGBT kahit na alam mo na hindi agad sila magbabago, hindi agad sila susunod. Ang mahalaga, may nag-guide, ikaw may nag-lead. Kasi pag wala pong nag-lead sa LGBT, di ba, talagang saan pa sila pupunta? Di ba, kung wala makikinig sa kanila at uunawa. So kung may Bible verse si CJ Viñas, ano ito? Bible verse. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. The old is gone, and the new has come. Amen. So, yun po yung pinaka-favorite verse ko dahil, ayun, nakipag-isa na po kay Kristo at bago na po. Nilalang. So, kung tatanong si CJ, kaya niya nang magpagtagumpay yung tukso talaga ngayon. Amen. No, if sa tao, it is impossible, but with God, all things are possible. So, CJ, huling tanong na lang. Tingin mo, ano yung plano ng Diyos? Bakit kanya tinawag? Amen. So, the plan of the Lord for us is very good. It's very nice. He wants us to be prosperous, no? And why God transformed me, why God changed me in order to reach out the lost souls. Because in my place, I am also a beautiful transgender, and also the people who are lost, they see me that if Fiona
transformed by God, how about us? Amen. No, kung binago ako ng Diyos, mabuguhin din tayo. So, Amen. parang naging example po ako sa kanila. Na kung ako dati, parang nilook up nila ako as model. Kasi ganda-gandahan ako sa amin. How about tayo? Amen. Kaya rin tayo babaguhin ng Amen. Panginoon. So, ayun po. Yun lang. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan tayong aral. At ang mensahe ngayon sa atin ng Panginoon, kung akala mo mahirap magbago, madali lang, basta sa Panginoon ka unang lalapit, huwag sa tao. Kaya lagi magtiwala sa Diyos at huwag sa tao. Amen. Maraming salamat po. Thank you. Yes, thank you.